Hey, alive na po tayo. Welcome sa ating Tikmil free Forex trading webinar through Insight Edge Learning Center. Yan. So pwede po nating i-share ang ating live stream sa Insight Edge Learning Center Facebook page, or pwede rin kayo mag-join sa Zoom. Yan. Kung may access kayo dun sa Zoom link, pwede po kayong mag-join. Ano ba ang Zoom link? Sige, ipapaste natin sa as comment. No? Okay. As comment sa live streaming natin sa Insight Edge. Yan. Okay, so yun, nandun na po. Isa sa comments, ang link sa Zoom. Kung kayo ay available tonight, let's discuss something about Forex trading. This is free from Tickmill. Tickmill po ang ating preferred and reliable Forex broker. Kung interested kayong mag-trade sa Forex or sa crypto like Bitcoin or even sa stock market ng US or iba pang mga um, equities, metals like gold, silver, yan, pwede rin ganun. Yan. Ang Forex po ay nag-offer ng kanilang platform para makapag-trade tayo. Ang Tickmill po ay regulated sa mga bansa, sa ibang bansa, of course, not Philippines. Kasi sa Philippines ay wala namang talagang inaalaw ang gobyerno ng Pilipinas, no, na Forex, foreign exchange. But alam naman natin na may nangyayaring foreign exchange sa Pilipinas. Ang mga bangko ay pwede tayo magpapalit ng mga iba't ibang currency, US mostly. Yun, kung saan mang bansa tayo pumupunta or nakaka-receive ng mga bills, no, ng mga currency nila, pwede natin papalitan sa Pilipinas. So it's legit, no? Legit na talagang may foreign exchange business sa Philippines. Hindi lang tulad ng mga brokerage, no? Hindi katulad ng mga brokerage firm. Ang regulated sa Pilipinas ay stock market, Philippine Stock Exchange. Yan. So yung mga brokers na kung saan ay nag-o-offer para tayong mga regular na mga Pinoy ay makapag-trade or makapag-invest sa stock market ng Pilipinas, nire-regulate nila yung mga broker na yon. Ano ba mga example ng stock market, Philippine stock market brokerage firms? Nandyan ang Call Financial. Yan, sila ang sikat, pinakamaraming user base. Kasi isa sa nagpupush sa kanila ay si sino ba yun? Brother, ano ba yun? Bo Sanchez yata. Yan, si Brother Bo Sanchez. Isa siya sa nag, nagpupush ng Call Financial. Kaya medyo widespread ang use ng Call Financial. So ako, meron akong account ng Call Financial. Meron din akong account sa PhilStocks. Bakit PhilStocks? Kasi meron siyang mobile app years ago pa. No? May mobile app siya. You can trade, you can invest sa mga Philippine companies, listed companies through their app, PhilStocks. At pwede rin na yung mga bangko natin, dati meron ako sa BPI, no? Kasi may bank ako sa BPI, napakadali maggawa ng BPI trade account. Yung sa, ano pa ba yung isa?
BDO. Yun, sa BDO. Madali din yung kanilang dati Nomura pa yun eh. BDO Nomura, ngayon BDO Securities na yata ang pangalan. Kasi kung may bank account ka, parang ilang clicks lang ay pwede ka na mag-create ng trading account, which is yung brokerage firm ng bangko na yun. Security Bank, RCBC yata meron din. First Metrosec sa Metrobank. Yan. Ah, Maybank. Yun, nagkaroon din ako ng account sa Maybank dati. Yun, kasi tinatry ko lahat halos ng mga brokerage at tinitingnan ko ano mga ino-offer nila at ano yung mga analysis na available sa kanila. Ayun. So, sa Forex naman ay Tickmill ang preferred natin na broker. Forex broker. Tickmill. Kasi yung Tickmill ay na-meet ko ang country manager niya dito sa Pilipinas. Isa siyang Pinay. Pinay, dating ano rin, mabigati na forex trader. Yan. At kaya siya napili ng Tickmill na maging ah, country manager. So, na-meet ko siya in person at maganda yung services ni Tickmill. Yung mga deposit, real time, withdrawal, real time, tapos via GCash. So, yun ang nangyayari sa Tickmill. Yung spread niya. So medyo nagsisimula na ako dun sa mga technical terms, no? Ah, Spread. Ito kasi ang isa sa hinahabol o labanan ng mga brokerage firms. Spread. Ito ay yung gaano kalaki ang kinukuha ng broker sa kanyang mga clients. Ayun. Basically, I think yun ang aking interpretation dyan. Gaano kalaki ang kinukuhang ah, parang fees sa client para mabuhay ang business. Ayan. Of course, business ang pagiging brokerage firm. No? May ginagasto sila dyan. May pinapasweldo silang mga employees. Ayun. So, kailangan kumita sila sa bawat transaction ng mga nagtitrade. At yung pagkita nila doon ay nakukuha nila sa spread. So, paano ba nangyayari yung spread? Yan. So, ang spread kasi is isipin mo na parang ganito. So, kung ito ang price nung itong line na to, kaya natin. Yan. Kung yung line na yan ang price nung tinitrade mo, actually, hindi ka dyan talaga ipoposisyon. Hindi ka dyan ipoposisyon. Kundi, ipoposisyon ka sa tinatawag na either bid or ask, no? Price sa taas o sa baba, depende sa iyong ah, depende sa iyong buy or sell approach. Yan. So bakit ka nga ba magbabay ka kasi ini-expect mo na pataas ang price. So ito yung price, tataas. Yan, kaya ka magbabay. Pagka naman ang price nung ititrade mo ay ini-expect mo na bababa, ang gagawin mo is mag-i-issue ka ng sell pagka pababa naman siya. Ayan. Pero ang nakikita mo lang is yung price, no? Pero at pag in-execute na yon, ng broker and any broker ay dito ka ipoposisyon actually. Yon. Kasi itong difference na to ay tinatawag na spread. Ah,
Gawa tayo ng, yan, yan, itong difference na to ay spread yan. So, dyan kukunin ng broker yung kita niya. Kita niya plus mga ibang commission niya sa tinatawag niya mga introducing broker. Ayan. So, ito ngayon ay, ito ay buy. Yun. Doon ka ipoposisyon. Oops, sorry. Ito yung spread actually. Ayan, spread. So may spread sa taas, meron ding spread sa baba. No? Ayan, spread din yan. It's the distance. Okay? So ang mangyayari pag ikaw naman ay, so dito ka mapapoposisyon sa iyong buy. Pero pag kinompute ang iyong kita, dito magsisimula yun sa baba. Ayan, dito siya magsisimula. So ibig sabihin, ah, initially, meron ka ng talo. Ayan. Actually, mali pala to. Hindi siya ito. Buong ito pala ang spread. Sorry. Sorry naman. Ayan. Mali tayo. Yan tayo. Oops. Yan. Buong yan ang spread. Yun. Okay. So, ano nga uli ang spread? Ang spread ay kung ano ang inaalaw ng forex broker para siya ay kumita naman sa kada transaction, kada trade ng kanyang mga kliyente. At yan ay pag mamimili ka ng broker, piliin mo yung pinaka manipis na spread. At si Tickmill ay isa sa manipis ang spread. At yun ang nagustuhan ko, no? Napakanipis ng spread niya. May award pa yan last year na best uh, spread, no? Sa kanyang among the forex brokers. Ayan. So pag ikaw ay nag-buy, dito ka ipoposisyon, no? Tapos ang computation mo nga lang, yun, dito ka naman i-compute sa baba. Yun, sa baba. Ito yung computation. Profit computation. Yan, para mas precise. Profit computation, sa baba yon. So para maka-break even ka, kasi dito ka na position, di ba? Dito kay ko-compute. So yung spread, yun agad ang iyong masasabing loss, no? Para ma-break even ka, kailangan umangat itong price. Mag-adjust siya. Ba't kasama yun? Wala. Yan, kailangan umangat siya dito sa level na yun. Yan ang break even, no? Palitan natin ang kulay. Ah, gawin natin green. Ayun. So pag umangat na siya doon, no? Nag-move na yung price doon. This one, umangat na siya doon. Yun, break even ka na. And then pag umangat pa siya uli, yun na, doon ka na mag-start mag-profit. Ayan. So that's how we make money. Sabi nga, that's how yung traders, you and I, retailers, you and I, make money in the forex market. Kailangan alam mo yung spread, kailangan alam mo kung saan ka kino-compute para kumita. Ayan. So yan naman ay pagka buy or long. Yung technical term din yung long. Pag sinabi mong I will go long, magbabay ako. Yan. So yung isang paraan naman to make profit, yan, duplicate natin to.
yung isang paraan man to make profit is kapag ini-expect natin na pababa yung price, no? Yan, rotate, flip, vertical. Yan. Pag pababa naman ang ini-expect natin sa price, yan. So, dito ka, sorry, ako kuha ko yan. Ayusin natin. Pag pababa naman ang ini-expect mo na direction ng price, use sell or use short. Yun. Kaya lang, dito ka mapapaposisyon sa baba ng spread, no? Yan. And then, ang computation mo, correct, dito naman sa taas. Yun. Doon ka naman i-compute. Yun. Profit computation mo ay sa taas. So, para ma-break even ka, kailangan ay mag-move ang price pababa. Yun. Dito yung break even. Yan. Pag bumaba na siya dyan, break even na yun. Pero initially, dito ka mapapapwesto. So initially, meron kang loss na ang amount ng loss na yun ay kung ano ang spread. Yun. Pero pag kinumpit ka naman ng profit, magsisimula yun doon sa taas. Habang bumababa ang price, nagigain ka ng profit. Okay? So basically, yan lang ang trabaho nating mga traders. So ano ang ating work? Work or task. Ang task as a trader ay analyze the market. Where would price go? Yun. Yun lang ang task natin. Every single moment na bago ka mag-engage is ang tanong mo, saan pupunta ang price ng gold, ng Bitcoin, ng Euro USD, saan ang punta niya? So, pagka ang punta niyan ay pataas, no? Pag ang punta niyan ay pataas, of course, ang gagawin mo, you will buy. Yan. Pag ang analysis mo, no? Pag ang analysis mo ay pataas, ang punta ng price, mag-buy ka. Pero pagka yan ay sinabi mo na ang price ay bababa, no? Ang price ay bababa. So, kailangan mong mag-issue ng sell order or short. Kailangan mo siyang i-short. So yan, basically yan lang yung day in, day out na trabaho mo. At pwede mo kang sabihin na pag tama ang iyong analysis, ikaw ay babayaran ni market. Yan. Kasi magpo-profit ka. Tama ang analysis mo eh. Pagka tama na pataas siya, tumaas nga, pwede kumita ka. Pag tama na sa analysis mo, bababa ang price, nag-sell ka, at bumaba nga ang price, di kumita ka. Yon. Pero pagka naman, nagkamali ka ng analysis, ikaw ang magbabayad sa market. Meaning, kukunin ni market ang iyong ah, capital, ang iyong kapera. Ayun. So, ang primary objective mo in that case is, ano, ang primary objective of a trader. Ano kaya ang primary objective ng trader? Yan. Protect your capital. That is your primary objective. Protect your capital. And how will you be able to protect your capital? Di galingan mo sa pag-analyze kung dapat most often than not
ay tama ang analysis mo para hindi ka laging bayad ng bayad sa market. Ang nangyayari, ang market ang laging nagbibigay sa iyo ng profit. Ayun. Okay? So, ayan ang primary objective natin, protect our capital. And bukod sa pag-analyze ng market, ay kasama na dyan yung tinatawag na ah, proper risk management. Yun. Paano yung proper risk management? Sige, ano ba yung risk management na tinatawag? Okay. So sa risk management naman, dito papasok yung mga concept ng lot size. Yan. So ang concept ng lot size is kumbaga gaano karami ang i-engage mo na kaperahan. Kasi parang may puhunan ka eh. No? It takes money to create money. Yan. Parang it takes input of money to profit money from the market. At yung input ng money na yon ay ang measurement is lot size sa forex, no? Lot size sa forex, sa Bitcoin, lot size. Sa stock market, ang counterpart nun ay shares. Yan, ilang shares ang kukunin mo, hahawakan mo. Sa stock market yon. Sa forex, ilang lot size ang iyong i-input, no? Or gagamitin para mag-generate ng profit and loss. Of course, commensurate yon. Laging kung ano ang intensity ng profit mo, ganun din ang intensity ng iyong loss. Plus, pag loss naman, plus yung spread, of course. Kasi initially talaga, pagpasok, pag engage mo, pag open mo ng order, buy man o sell man yan, lagi ka nang may loss na spread amount kung gaano kalapad yung spread. Kaya nga pumipili tayo ng broker na less spread para hindi laging malaki yung ating talo initially, yung loss natin initially. So part ng risk management is lot sizing, proper lot sizing. Okay, so sa lot size ay ang general rule is magsimula ka muna sa 0.01. Ito yung pinakamaliit na lot size na pwede mong gamitin. At dahil pinakamaliit siya, pinaka less impact sa iyo. Ayun. Yun lang yung idea, no? The smaller size you engage, the lesser impact ang mangyayari sa kapital mo. O, ganun lang yung concept. Ngayon, pag ginawa mo yung 0.1, itong 0.1 na lot size, 10 times na nung 0.01. So, nag-increase ka na ng 10 times na risk. Yan. Pero sabi nga nila, 10 times the profit din yan, no? But, lagi nga, 10 times the loss nung 0.01. Ay di lalo na kung yan ay ginawa mong 1.0 na lot size. No? So itong 1.0 is 100 times ang impact, no, na ma-magnify 100 times ang impact nung 0.01. Ayan. Okay? So, ayun. So proper risk management. Magsimula ka sa maliit na lot size. Okay. Ngayon, ang siguro ang isa niyong tanong nga dyan is ano yung dollar equivalent niyan? Yan, kasi 0.01 is okay, 0.01. Mag-start ako sa 0.01 pero ano yung counterpart niyan in terms ng or in terms of dollar, ano yung counterpart niyan? Okay. Yung dollar value
ay depende sa ano, dependent on the price of the equity. Yeah, dependent on the price of the equity. Kung gold yan, gold ngayon nasa 3,300 na yata plus per ano. So 3,300 ang 0.01 ay ah, kailangan mo ng margin, no? Margin na around $6 na ngayon eh. Ayun. Ang margin niya ay $6. Yan. Sa 0.01 ah. Sa 0.01. So habang lumalaki ang lot size, lumalaki ang margin. So ano ba yung margin? Ayan, another concept itong margin. Uh, as, yan. So lot size is one concept. Margin is another concept. So yung margin, yan yung kinukuha for initial computation sa iyong kapital. So para maka-engage ka ng 0.01, dapat at least merong $6 ang iyong kapital. Ayun. So hindi ka makaka-engage ng 0.01 kung wala ka niyang $6 or even more, no? Yan. Usually ano naman yan eh, makikita mo dun sa pag tinry mo sa demo account, no? Ayan. And then pag maglalagay ka ng panibagong order na 0.01 pa rin, no? Maghahanap uli siya ng another margin na $6. Ayun. So every opening ng order, kailangan mo 'yan. No, kailangan mo 'yan. So yung kapital mo dapat masusuplayan yung margin. Okay. Now, magkano ang assuming merong $6, no? So makaka-engage ka. So magkano ang kikitain mo sa 0.01? Yan. So para ma-compute ang kitaan, no? Meron niyang ano tayo, tinatawag na lot size dollar equivalent value, no? Dollar value equivalent. Yan. Sa at mako-compute 'yon dun sa tinatawag na pips. 'Yon. So kailangan mo yung ah, matutunan naman kung paano ini-interpret ang pips. Ang daming terms, no? Yan. Pag beginner ka, ay lahat yan. Dapat puntahan mo si ChatGPT, Google, si Big Brother Google. Yan. Tatanungin mo, ano ibig sabihin ng pips? Ano ibig sabihin ng margin? Ayun. So, yung pips is just a price difference nung equity na tinitingnan mo. Yan. So, sa price difference, for example, sabi nga, 3,300, no? For example, si gold 300 ang price niya. Pag yan ay naging 3,300.5, yan, tumaas ng 0.5, no? Pag yan ay tumaas ng 0.5, ano na yan? Tumaas na siya ng, magkano nga yun? 0.5 pips. Yun, 0.5 pips yan. At ang dollar value niyan, yan, ang dollar value niyan ay $0.5. Okay? So yung dollar value na hinahanap mo is dependent sa price movement, no? Price movement ng equity. Ayan. This is at 0.01 lot size.
Okay? Ayan, 0.001 lot size. Pagka yan ay 0.1 ang lot size mo, ano na to? 0.5 pips pa rin, hindi nababago. Bakit hindi nabago? Kasi yung price is nag-move lang, no? Nag-move siya to by 0.5. Pero ang dollar equivalent niya is nabago na 0.10 lot size. Yun, kasi nabago ang iyong lot size. Lumaki ang lot size mo. Okay? So, kumita ka ng $5 sa kakurampot na galaw ng price. Eh di lalo na, pagka yan ay one lot ang iyong ah, nilagay. No? Pag, pag one lot na ang nilagay mo dyan, yan, 1.0 lot size. Yan, $50 agad yan. So, napakaliit na movement ng price, malaking dollar equivalent kasi malaki yung lot size. But of course, sabi nga natin, may margin requirement yan. So, ang margin requirement sa 0.01 ay, tama, 60. Dapat may $60 ka. At sa 1.0 is tama pa rin. Dapat may $600 ka agad doon sa minimum sa iyong ah, sa iyong kapital. Ayun. So meaning for proper risk management, kailangan yung kapital mo ay medyo malaki dapat. No? Medyo malaki dapat. Kasi kung ah, ganito ang mga margins per lot size at ikaw ay nagbabalak na kasi alin ba ang mas attractive sa'yo? Yung kumikita ka per trade ng maliit o kumikita ka per trade ng malaki? Iba-iba kasi ang appetite natin eh. Pero sabi nga nila, kung ikaw ay nagsisimula, magtiyaga ka muna sa maliliit na kita para hanggang sa ma-gauge mo ang sarili mo na gamay mo na yung galawan, saka mo na lakihan. Okay? Yun. Huwag ka agad mag-jump dito. Baka kasi simula mo pa lang eh. Sabi nga, di ba, yung analysis. Mali yung analysis mo. Di ibig sabihin, ubos, $600, mahigit. Ayan. 0.5 lang nagalaw to ah. 0.5 lang nagalaw. Eh, paano kung yan naging 200? Hindi lang $600 yun. Siguro mga $1,000 agad yun. Ano? Mga $1,000 agad na lugi ka doon. Kaya mo bang matake yun? Baka sabihin mo na scam ang Forex. Hindi siya scam. Ikaw ang nagkamali dahil nagmamadali ka. No? Yun. So ano ang proper risk management with regards to capital? Ang ang sabi at ang advice is dapat ang proper risk management is you trade only 1% of your capital. Yun, you risk only 1% of your capital. So, ibig sabihin, kung ito yung advice, risk only 1% of your capital. Dapat pala, itong $6, itong $60, at itong $600 ay 1% lang ng capital ko. So, meaning, ano ibig sabihin nun? Ano dapat ang mga capital ko kung ganito ang kwentahan ng margin? Sa 0.01, kung ito ay 1% lang, ano? So dapat meron akong $600 dito sa aking account na kapital. Bakit? Kasi ang 10% ng 600 ay 60.
Ang 10% ng 60 ay 6, which is 1% of capital. Yun, 1% of capital. Yan. So, kung meron ka dito ng 600, dapat, kung ikaw ay magti-trade ng 0.1, dapat meron kang $6,000 dito. Nasusundan? Kasi yung 60 is 1%. Yung $60 na to na margin is 1% of your capital. Okay? At kung gusto mo naman na lagi kang naka 1.0 ang lot size, dapat meron ka ditong ilan? $60,000. Ayan. Dollar siya na, hindi peso. Dollar siya. So ito, million na to. Ito mga halos 1 million na to. Okay? Yun. Ganun po siya. Yun ang tinatawag na proper risk management. Ano ibig sabihin ng proper risk management? Tatagal ka sa pagtitrade kapag ka ganyan ang setup mo. No? Pag ganito ang setup mo, ganito yung capital mo, tatagal-tagal ka sa pagtitrade. May enjoy mo. No? Ayan, kung meron kang $60,000, sige, kahit na wag 1.0 lot size ka, okay yan. Kasi proper risk management. Hindi ka basta-basta masusunog. No? Hindi ka basta-basta, hindi agad-agad mauubos yan ng market. No? As long as, of course, as long as tama yung tama yung analysis mo. Kasi pagka namali ka rin ng analysis, yun. Kaya nga sinasabi natin, magsimula ka muna sa maliit, no? Alamin mo ang galawan ng market, then saka mo improve ang sarili mo. Yun, punta ka mo pagka 0.01, di pag okay na, gawin 0.02, di ba? Saka mo i-0.03. Yun. Pero habang pinapalaki mo yung lot size, dapat lumalaki din yung capital mo, no? Sa 0.02, dapat nasa 1 to na. $1,200 na yung kapital. Okay? So sabi naman nila bakit yung iba nagtitrade $30? Pwede naman. Yung iba $100. Pwede naman. Hindi ko po sinasabing hindi pwede. Ang sinasabi ko, pagka 130 or $30 lang ginamit mo, hindi mo may employ ang proper risk management. Hindi proper ang risk management nun. Kasi ano ba ang, yun nga, sa $30, ilang percent ang $6? Kahit 0.01 yan. Ilang percent siya ng $30? Yun po yun. No? 20% na yan. No? 20%. Eh, ang sabi nga, ang proper risk management is 1% lang. Pero yun mo, sobrang risk ang ginagawa mo. No? Sobrang risk. Eh, baka masanay ka dun sa sobrang risk. Madaling maubos mo yun. Madaling masunog yun. Pagka hindi proper risk management ang ginamit mo. Ayan. But again, risk, proper risk management is just one part of the many factors. Yan, sabi nga natin, yung analysis is one part. Yan, analysis, yung magbabay ka o mag-sell ka, one factor yan. Capital management or risk management is one part, another part. At lahat yan ay nag-work together. Okay? Kung may questions po kayo, yung mga nasa Zoom, pwede nyo pong type sa chat box natin. Meron kayong gustong linawin, meron kayong gustong itanong, i-address na questions in your mind patungkol sa forex trading, sige po, isulat nyo lang at hahanapan natin ng kasagutan. And maging yung mga nasa Facebook page natin, no? Facebook Live. And pwede po kayo uh, type in ang question. But if in case kayo ay nahihiya-hiya pa ngayon, pwede lang naman po kayong mag-email sa itp.picmail@gmail.com para sa inyong mga
questions. Hanggat makakaya po natin sagutin ay sasagutin natin. Kung hindi natin masasagot, hahanap tayo ng makakasagot. Ayan. itp.tikmil@gmail.com. Meron po bang may mga questions sa ating mga participants? Good evening po, Ma'am Mercy, Sir Roy, Ma'am Jem, Sir Leo. Meron po ba kayong gustong linawin? Itanong. Ayan. Kung wala pa po kayong mga account, yan, pwede kayong mag-register sa my.tikmil.com. Paano naman ito? And sign-up. Try natin. Kung gumagana. Yung alam ko eh. Baka nagbago na. Hindi. Yung pa rin niya. my.tikmil.com/n sign up. Ayan. Ito po yung pag-sign up natin sa Tikmil para maging client tayo ni Tikmil. Hindi po ibig sabihin na nag-sign up kayo ay kailangan nyo agad mag-deposit ang uh, naging client po ni Tikmil ay hindi nagre-require ng deposit. Ang kagandahan lang, pag ikaw ay naging client, yung mga benefits na meron si Tikmil, may experience mo as a client. Yung ma-test mo yung kanyang platform, yung demo account. Yan. Yung kanyang demo trading account para makapag-trade ka, ma-experience mo ang forex market, real time, ika-capitalize mo. At ang kagandahan ng demo account ni Tikmil ay nare-replenish, no? Nare-replenish ang capital or balance replenishment. Yan. Ibig sabihin, sa kati-test mo, naubos yung balance, punta ka lang doon sa yung client account area, mytikmil.com. Yan. Once na naging client ka kasi, of course, hindi ka na magsa-sign up. Punta ka na sa login. Yan. Yun. Doon ka na sa login. So doon sa login, nandun yung replenishment ng demo trading account. Okay, may question yata tayo. Ano po ang ideal capital sa pag-trade? Ayan, kung kayo po ay magti-trade ng gold, yon katulad kanina, dahil ang margin ni gold ay $6 na ngayon, dapat meron kang $600 para yung lot size na 0.01 ay hindi ka masyadong kabahan na maubos or makita mo na baka ma-stop out ka. Yon, another term yon, stop out. Ano ibig sabihin ng stop out? Ang ibig sabihin ng stop out ay automatic closure ng lahat ng open orders mo. Yan, stop out. Hindi man ikaw mag-close ng order, i-close na ng system kasi wala nang balance. Yan. Kaya ka na stop out. Pinoprotektahan ka. Hindi po yan kapareho ng stop loss. Baliktad. Ang stop loss ay hindi kapareho ng stop out. Ang stop loss kasi, ikaw ang nagsiset kung hanggang saan ka, anong price mo ina-accept na okay na, cut na, wala na akong, i-close ko na yung engagement sa market. Yun yung stop loss. Ikaw ang nagde-define nun. Yung stop out is ang broker mismo ang nag-close ng iyong or ang broker system ang nag-close ng iyong open trade kasi pinoprotektahan niya ang capital mo. Yun. So laging may natitirang capital, no? At yun ang isang
ideal na forex broker. Si Tickmill, pinoprotektahan yung kapital mo. Ini-stop out ka agad niya. Okay? Kasi yung ibang broker, ang gagawin, hayaan ka lang na magkaroon ng negative losses. Para pag deposit mo, pambayad lang dun sa negative losses mo. Ayan. So si Tickmill, hindi ganon. No. Hindi niya i-allow na magkaroon ka ng negative losses. Minomonitor niya yung open trades mo ng system. Pagka ang capital mo ay hindi na kayang i-support, yung balance ng capital mo ay hindi na kayang i-support yung open trades mo dahil sa laki ng losses, ikakat na niya para may matira pa sa iyong capital. Okay? Yan. Usually, it's around 30%. No? 30%. Yun, doon na siya nag-stop out. Ang stop loss, ikaw ang nagde-define. So, sa hanggang saan ka ah, at magkano ang kaya mong i-accept na loss doon sa inopen mong trade. Pero pag wala kang dinefine na stop loss, yun, pwede kang ma-stop out. Kung napabayaan mo ng matagal or bumaba, nag-go against sa'yo ang market, ang ibig sabihin ng go against sa'yo ang market, nag-buy ka, so ine-expect mo tumaas, pero bumaba, yun, go against ang market sa'yo. Bumaba ang price, bago yan maubos ang capital mo, i-stop out ka na ni system, no? Ni broker system. Pag wala kang stop loss. Pero pag sinabi mo na stop loss ko ay dito sa price level na to, kahit ini-expect ko siyang tumaas, pero pag bumaba siya, so sabi natin 3300, no? Pag bumaba yan ng 3200, oh, close mo na yung open account, open order ko kasi accepted ko na loss na yon. Ayan. Kung magkano man yon. Ayan. Okay? So, to answer the question, magkano ang ideal na capital, proper risk management, compute 1% of your capital. Sa case na to is margin ang ating basis. So siguro, ang isa pang tanong, meron pa bang ibang basis ng pag compute ng 1% ng capital para proper risk management? Meron naman. No, ito lang kasi yung pinaka straightforward at makikita mo sa kada trade mo. Yun. Kasi pag nakita mo na nagpasok ka ng 0.01 na trade, laging nang naka-display doon sa platform, no? Which is in this case ating MetaTrader 4 or MetaTrader 5. Kung ano ang margin value nun. So yun, dapat nako-compute na yun, no? So kung meron bang ibang paraan ng pag-compute ng proper risk management pa rin ng capital, meron naman. Okay. Pero ito, medyo tawag dito, ah metikuloso ang pag-compute. Okay, paano? So 1% of your capital. Okay, paano ba siya? So ang isang paraan ng pag-compute ay kailangan ko ng lines. Kukuha ako ng lines dito. Ito yung tinatawag na risk-reward ratio. Okay? So risk-reward ratio. Ah, ayusin ko lang. Buuin ko na nga. So take profit.
Ito ang entry. Specifically buy order entry. Okay, so clear naman to, no? Ayan. So kung dito ka nag-buy order, ito yung binigay sa'yo, no? Ito yung binigay sa'yo at naka-buy ka. So ini-expect mo na tataas ang price. Pakyat, pakyat ang price, di ba? Yan ang sabi natin. Pagka nag-buy tayo, ang expectation natin ay tataas ang price. Pero nakaabang din tayo, if ever hindi tumaas ang price, sabi natin na to some extent, pag yan ay nag-reverse, hindi sinunod ang aking expectation, ito yung hanggang dito lang, ito lang yung babayaran ko sa market. Yan, ito lang yung babayaran ko. Ang tawag natin dun ay stop loss. Yan. So in terms of risk-reward ratio, ito yung tinatawag na ah, one part or yan. Ito yung one part. Tapos ito yung risk part, ito yung reward part. Okay? So kaya siya naging ratio, ang sinasabi is this is one part, one one. Ito naman yung one risk is equivalent to two reward. Yan. So at ang terminology dyan ay 1:2. RRR. Risk to reward ratio. Yan, 1:2. Twice. Oh, not drawn into scale. Of course, not drawn into scale. Yan. Okay? So, yung equivalent ng 1% is kung magkano ito. Yan. How much is this risk? So, kung yan ay na-compute mo, no? Kung yan ay na-compute mo na $10. For example, ang risk mo ay $10. So, dapat ang kapital mo ay magkano? Magkano ang kapital mo kung $10 ang 1%? 1,000. Okay? Kung $10 ang nire-risk mo, kasi in-identify mo dun sa stop loss, no? Dapat meron kang $1,000 na kapital. O yun ang ideal, Sir Roy. Yung tanong mo na ano ba ang ideal na kapital sa pagtitrade? Depende yon sa nire-risk mo. Ito yung isa, yung nire-risk. Yung kanina, depende sa margin. Yan, depende sa margin. Dito naman, depende sa nire-risk mo. So kung ang kaya mong i-risk per trade is $10, dapat meron kang $1,000 na kapital. Kasi ganito lagi ang iyong tinatanggap na movement. Kaya lang pag si gold dyan, pag si gold dyan, ang $10 is just 10 pips. No? 10 pips na movement. Napakanipis na movement nun. Napakanipis na movement. Madaling tamaan yan lagi. 10 pips. Kung ikaw ay magti-trade ng gold, ang ideal risk is $50 or ano yan. Ay sorry. 0.01 nga pala no. Sorry. 0.01. Kung 0.01 ang sorry.
ang $10, yun. Kailangan kasi lagi may context ng lot size, no? Ang $10 ay 100 pips pala. Yun, 100 pips at 0.01. Yan, sorry. Yan. So ito, medyo okay pala siya. Yan, medyo okay siya. 100 pips yan eh. Yan. So pwede. Kasi ang 10 pips is $5. Tama ba? Hindi. 50 pips, $5. Yan, $5 yun eh. 50 pips. Okay? So ito, 100 pips, medyo safe na yan. Malayo na yan. Okay, kung gold, no? Kung gold ang iyong tinetrade. Okay, malinaw na yan. So, kaya nga sinasabi na pagka ikaw ay merong $30 account, yon. Tapos ang risk mo lagi is $10 per trade. Yun ang nire-risk mo. Eh di, kung $30 lang ang iyong account, nire-risk mo na ang 30%. No? 33% basically. 33% ng iyong capital, which is not proper risk management. O yun lang yung sinasabi natin. It's not proper risk management. It can be done, but what would you expect? No? Madaling maubos yun. Wag kang, pwede ka namang hindi mag-proper risk management eh. Huwag ka lang umasang tatagal ka ng matagal. Pagka ikaw ay na mali ng timing, na mali ng entry, yan, o na, na lingat ka sa news, sorry. Kasi nga, hindi ka proper risk management. But pwede ka lang mag-trade. $30, $100. Wala namang problema yan. No? Kung sanay na sanay ka na at kaya mo, meron namang nakakagawa talaga nun. Napapalago nila. But sa experience, talagang ano yun, accepted na yun. Pagka nag-trade ka doon, patapon na yun. Pag namali, tapon talaga yun. Pag tumama, edi swerte. Parang gano'n. Swerte, ang galing-galing ko. Ah, so, okay. So, meron na tayong dalawang paraan kung paano i-identify ang tamang kapital. Una ay yung sa margin. So, kung anong equity ang iyong ititrade, tingnan mo ano yung 0.01 o anumang lot size. Tingnan mo kung anong margin ang kinukuha nila ng market ng broker. Yun ang magiging basis mo para sa 1%. Or based naman sa'yo, gaano kalaki ang iyong kayang i-risk. Risk, in other terms, ipatalo. Yan, ganoon na lang natin sabihin. Gaano, itapon, gaano kalaki ang kaya mong itapon per trade. Yun, doon ka mag-identify ng iyong kapital. So, proper risk management ha, $1,000 kung laging per trade ay magtatapon ka ng $10. Yan. Okay? So, kung ang RR, kaya naman natin nilalakihan yung reward is para makarecover tayo. Kasi nga, kung lagi kang magti-trade na may patapon ka ng $10 at ang reward mo naman ay $20. Tama ba? 1:2. Twice. 200 pips at 0.01. Kaya lang hirap puntahan lagi yan, no? Anyways, yan ang iyong ah, gustong gawin. Yan. In the long run, no? In the long run, kahit meron kang 4, 5 talo, panalo ka pa rin. Gawan nga natin ang table. Ano? So, halimbawa, 10 trades, win, loss, win, loss, win, loss, win, loss, win, and loss. So, magkano ang kinita mo dito sa win na to? 20. Magkano ang natalo sa'yo? 10. Tama? Magkano ang kinita mo? 20 uli. Dito, 10. Dito, 20 na naman. Ito, ito ay not the ideal scenario, but uh, possible scenario na you win some, you lose some. Uh,
So, ilan ang wins mo? Total wins. 5. 5 wins times 20 equals $100. Yun ang kinita mo. Sa 10 trades, no? Pero nag-loss ka ng 5 losses, no? Uh, 5 losses times $10 per loss equals 50. Yan. So, net profit, profit ba o loss? Profit. Tama? $50. Kasi meron kang $100 na wins, $50 na loss, $50 na net profit. Okay, yun ang kagandahan na meron kang consistent risk-reward ratio na sinusunod. No? Yung risk-reward ratio. Kailangan kada trade, ma-meet mo yung, yun lang talaga ang challenge doon. Mamimit ba lagi yung 20? Itong 10, parang sigurado to eh. Halos laging tatamaan pag, ano. Pero ito yung minsan ay hindi nga laging sigurado. Pero kailangan iabot mo, no? Abutin mo. Yan. So, kung gusto mong ibaba, masyadong mahaba yung, 1:2. Di gawin mo 1:1.25. Ayan, medyo umangat lang ng konti, nakaungus lang ng konti. Gaano kaya kalaki yun? So kung 1:1.25, magkano yung dollar value nun? 1 and 250, 12.50? Tama, no? $12.50. Tama? So $12.50. Kung babalikan natin to, so magiging 5 times 12.50 is equal to, magkano yun? 25 carry 2, 10, 12, carry 1, 5, 6. Ayun. So meron ka pa ring net profit na 12.50. Gets? Ayun. Net profit mo pa rin ay 12.50. Of course, hindi na 2020 ang wins mo dyan. Ano na, 12.50 na. Kita nyo kung kagandahan ng consistent ang risk-reward ratio. Ito pa lang yung parang balanced scenario, no, na win-loss, win-loss scenario. Okay? So net-net, profit ka pa rin dahil meron kang in-establish na RRR at meron kang proper risk management, proper capital, proper lot sizing, no? Yan. If everything is in proper, then may enjoy mo ang trading. So yun ang sagot, Sir Roy. Ano ang ideal capital? Yung ideal capital is properly risk manage capital. At kayo na po ang mag-compute. Ayan. Depende sa inyong risk appetite, depende sa inyong nakikita sa galawan ng market. Ayan. Okay? Ayun po. So, meron pa po ba tayong tanong? Ayan. 8 o'clock na. Ayan. Minsan, ang katwiran na nung iba ay maliit lang yung kapital ko kasi kaya ang liit din ang kinikita ko. Tama lang. Maliit talaga. Kung gusto mo na kumita ng malaki-laki, lakihan mo ang kapital mo. Di ba? Yung ating example dito. Kung gusto mong kumita ng $50 per trade sa 0.5 pips na galaw, no? Maglagay ka ng malaki-laking kapital. 60,000 ba yun? 60,000 kanina. Yan o, yan o. Maglagay ka ng $60,000.
sa account mo. Tapos lagi ka naka one lot. Enjoy talaga yan. Pag tama, ano, pag tama, enjoy talaga yan. Pero pag mali ang iyong ano, nakakapanlumo at nakakasira ng ulo, kung makikita mo na nalugi ka ng $500, $600 isang trade, baka mabaliw ka. Magkano ba yun in peso? $600 is 30,000 pesos or more than 30,000 pesos. Kaya mo bang i-take yun na loss in one trade, in one trade only? Yun ang challenge, no? 800. Yan, Sir Roque. O yun, di ba? Kaya mo bang i-accept na loss yon? Kaya nga, ang sinasabi, magsimula tayo sa maliliit. Yan. Lahat naman nagsimula sa maliliit, no? Then later on, umaangat na yan, no? Tumatagal na, ay umaangat na. Yan. Ngayon, so sige, disclosure. Ngayon, nakakapag point 1 ako sa gold. No? Kahit ang aking kapital ay nasa $150, $250. Yan, nakakapag point 1 ako. Bakit? Eh, medyo, ano na, gamay na. Yun ang isa. Pangalawa, accepted mo na. Pag yan ay nagkamali, either ikat mo agad, reverse direction, or pag nalingat ka talaga, wala na yon. Yung kumbaga talagang patapon yung capital mo dyan. Okay? So, yes, improper risk management yon. Yung nangyayari doon. Improper risk management. But, kanya-kanya tayo ng estilo ng pagtitrade. No? Kanya-kanya tayong estilo ng pagtitrade. At ikaw ang makikilala mo ang sarili mo as you do trading. Ikaw pala ay mainipin, ikaw pala ay matyaga, ikaw pala ay disiplinado, ikaw pala ay masunurin, ikaw pala ay ah, madaling malungkot, maapektuhan. Yan. So lahat yan, yung mga emotions mo naglalabasan. Yan. Bukod sa pawis, pinagpapawisan ka sa lahat ng singit mo. No? Singit sa kamay, singit sa mga daliri ng paa, singit sa singit. Ayan, lahat yan ay mapagdaraanan mo at later on, di ka napapawisan. Wala ka ng emotions. Totoo, yung mga nakikita nyo sa Facebook na magmahal ka ng isang trader. Yan, hindi yan naapektuhan ng mga sakit. Dahil sobrang sakit na ang dinagdaanan yan sa trading. Eh, wala nang sasakit pa. Immune na. Okay. So, kidding aside, ay ito pa rin ang ideal, no? Use proper risk management. No? Use proper risk management. Para naman hindi masabing ano, gambling ang ang trading. Kaya naman kasi nasasabing gambling ang trading is kung makapagpasok ng lot size eh anong tawag doon? All in. Paldo kung paldo. Walang ganun, no? Wag ganun para maganda naman ang kwento natin, no? Maganda naman, gandahan natin, maging disiplinado tayo. Yan. But yes, minsan-minsan, experience mo. Kung gusto mong ma-experience, mag-demo trading ka na lang muna. Yan, yung makita mo. Doon sa demo trading, kahit ilang lot size ang gawin mo doon, kasi pwede mong palakihin ang capital mo doon ng $100,000. Sa $100,000, kahit mag-5 ka ng lot size, walang impact sa kaperahan mo yun. No? Kasi virtual money lang naman yun eh. Pero makikita mo, bakit kaya ang galing ko sa demo? Kaya, pag sa real account na eh, hindi ko ma-replicate yung nasa demo. Ayun, yun ang alamin mo. Bakit? Anong klaseng confidence meron ka sa demo na wala sa real account? Eh baka ang una doon, yung capital. Eh ang account mo sa demo, 100,000. Eh sa real account, ilan na may 100,000 ka ba sa capital? Wala, di ba?
At kung maglalagay ka man ng 100,000, tingin mo ba ganun din ang magiging gawin mo sa demo account, sa 100,000 account na real money mo, pinaghirapan mo, tapos ano lang, basta-basta mo lang, sige, bahala na si Robin, Batman, kumita o hindi. 'Di ba? Hindi ganoon eh. Magkaiba talaga, magkaibang mindset. Kaya nga habang nagsisimula ka pa lang, gawin mo na yung tama. Ayun, proper risk management. Be disciplined. Lower your lot size, no? Lower your lot size. Establish a risk reward ratio. Yan, and be consistent doon. Then saka papapasok yung may strategy, yung copy trading, yung automated trading, AIs, EAs, yan. Yan ay mga susunod na i-explore mo. Magamay mo muna to. So, ang kalaban mo lang talaga sa trading ay sarili mo. Ano, sarili mo. At kung marunong kang mag-journal, ibig sabihin yung ma-identify mo bakit ka nanalo, bakit ka natalo. Matandaan mo yun. Yun ang pinakamahirap eh. Yung tandaan, bakit ba ako nanalo dito? Bakit ba ako natalo dito? Kasi minsan, yan, tama. Not gonna lie, greedy. Yung greediness, yes. Greediness talaga ang isa. Kasi habang nananalo, sige, laki na, parang tama, laki ng lot size. Mamaya, nag-reverse na yung market. Ang laki na ng lot size mo. Lahat ng napanalunan mo, wipe out din. Ayan. At least, break even. At least, nandun ka na lang. Break even. Parang walang nangyari. Protect your capital. Ganun pa rin. Ang priority pa rin ay capital. Pagka nakita mong mali na at ubos na yung napanalunan mo, balik na sa capital, cut mo na. Oh, ibig sabihin, at least, meron ka pang trade the next day. Yan. So, hinga-hinga muna, kalma, sampal-sampal muna ng konti ang sarili. Bakit ba ginawa yun? Ayan. Then, balik uli, next day. At least may capital ka. Kaysa inubos mo. Inilaban mo yung, de, ayos yan, babalik yan. Walang ganun, wag ganun. No? Kasi pag wala ka ng capital, di ka na makapag-trade. Yun. Yun ang problema eh. So, yun pa rin nga ang ating first order of business. Kaya nga yun ang sinabi natin kanina. Primary objective ng trader, protect your capital. Kasi wala ka ng capital, yari ka sa asawa mo. Yari ka sa, tsaka huwag kang uutang ng pangkapital ha. Wag pong uutang ng pangkapital. Yan. Mag-ipon ka ng pangkapital. Or, ito yung isa, gamitin mo yung, i-capitalize mo yung IB program ni Tickmill. No? Maging IB ka, introducing broker. Ibig sabihin nun, i-share mo sa iba na Tickmill na lang ang gamitin nyo na forex broker. Kasi ito yung ginagamit mo. Ito yung ginagamit ko. Dito, okay ang benefits, okay ang services, withdrawals, real time, spread, manipis, uptime ng server, yan, maganda. Tapos may community ng traders. Yan. So mga ganon. Kada invite mo at magti-trade sila, may commission ka. Napaka-generous ni Tickmill sa pagbibigay ng commission. Hindi katulad ng ibang broker. Bago ka makakomission, may quota, may ganyan-ganyan. Si Tickmill, hindi. Kada trade, walang quota-quota na dapat ma-meet mo. Ang requirement lang niya is maka $50 ka na commission bago ka makapag-withdraw. Yun lang naman. Maka-reach ng $50 ang commission mo bago mo ma-withdraw. O, yun. Kung may $50 ka na at kaya yung ma-achieve in a week, so on a weekly basis, meron kang pangkapital na $50. Ayan, $50. So, intay ka lang. Isang buwan. O, meron ka ng $200 kada week. Ay, yes, may tanong. May high impact news ba? Magti-trade po ba kayo? Ang euro. Ayan. Okay, ingat na lang po sa may high impact news. Thank you, Ma'am Mercy. Ayan. So, as I was saying,
find other means to generate capital. Hindi lang sa sweldo. Gamitin natin yung IB program. Mag-invite tayo or maghanap tayo ng mga magkakaroon ng interest sa forex trading. Sasabihin mo, hindi ba ako marunong, hindi ako nakakapag-share kung ano yung alam ko, hindi ko ma-articulate. Yan. Kaya kami nandito. No? Yan. Kaya nandito yung community para matulungan kayo dun sa part na yon. Basta kayo, share nyo lang na dito na kayo sa Tickmill. Then sa inyo yung commission. No? Sa inyo yung commission nun. Kada trade nila sa inyo. Ayan, si Sir Alvin. Yung mga marurunong naman at kumikita na, consistent na, yon, maging strategy provider kayo. Kasi pag kayo strategy provider, may kumokopya sa inyo, copy trading, may commission kayo for every profit na ma-generate dun sa trading ninyo. Ayun, dun sa mga kumokopya. So halimbawa, meron kang 10 kumokopya sa'yo, tig 10% yun. O, di para kang may 100% agad kada linggo o kada buwan na pumapasok sa account mo because provider ka. Bukod pa yon dun sa kinita ng iyong account. Kasi copy trading, may sarili kang account. Ito ay para dun sa mga nagtitrade na consistent ang kanilang ah, kitaan. Yon. At sa tingin, pag ikaw din, sa tingin mo ay okay na-establish mo na, yan, mag-strategy provider ka. Thank you, Sir Alvin, sa input na yon. Para meron kang reserba sa mga cases na, of course, yan, katulad niya, may high impact news, hindi mo alam, hindi ka nagtingin sa forexfactory.com. Ayun, ay napa-open ka ng trade, biglang boom, nag-go against sa'yo, na SL ka. Yan. Pero, meron ka pa rin mapagkukunan somewhere. No? Yan. Yan ang isa, yung IB commissions. Yan ang isa sa bumubuhay sa akin personally. IB commissions na susustain ko yung pagtitrade ko dahil sa mga commissions. Hindi na ako nangangailangan ng manghingi kay Mrs. Yan, ng pang-trade. Okay, so bago tayo mag-close, maraming salamat po sa mga tanong. Kung meron pa po tayong ibang katanungan, ay huwag tayong mahihiyang mag-email sa itp.tickmill.com. And hopefully, we'll see you as a Tickmill client. Sign up lang po tayo. No? mytickmill.com/en/sign-up. At wala pong required deposit yan. Practice sa demo trading account muna para ma maramdaman nyo kung ang galawan ng market. Ayan, and be involved lagi sa ating community. Magtanong. Ang sabi nga lagi namin ask all you can para matuto. No? At kung hindi namin alam ang sagot, hanapan natin ng kasagutan yan. Maraming salamat po. Let's close the session with a prayer. Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you for your blessings. We thank you for sustaining our strength. We thank you for healing our sicknesses, Lord God. We thank you for good news for today. We thank you, Lord, for even the bad news, Panginoon God. Alam namin, Lord, na may mga itinuturo ka sa amin sa mga disappointments, frustrations. Meron ka pa rin, Panginoon God, magandang plano. Maaring ang mga dalangin namin ay hindi agad nasasagot, ngunit alam namin, Panginoon, na naririnig mo ito. At sa iyong tamang panahon, sa tamang pagkakataon, according to your goodness sa aming mga buhay, ay ipagkakalob mo ang nararapat para sa amin. Kaya naman, Panginoon, patuloy ang aming kahilingan ng iyong favor, Panginoon, para sa forex trading na ito, na business with Tickmill ay mag-flourish, Panginoon. Lord, grant us the skill, grant us the knowledge, grant us the wit, Panginoon God. Makuha namin talaga ang galaw ng market at maging profitable kami, maging successful kami, Panginoon God.
At gamitin mo nga po ang mga buhay namin, ang business na to, forex trading, para kami ay maging pagpapala rin naman sa iba, especially sa aming mga mahal sa buhay. At ang desire namin na financial freedom ay ma-reach namin, Panginoon God, ma-enjoy namin at patuloy ka namin mapapurihan, Panginoon, dahil na-achieve namin yon at ma-achieve namin yon only because of your favor, your grace sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. At kung paano hindi mo pinagkait, Panginoon, ng iyong bugtong na anak upang kami ay magkamit ng buhay na walang hanggan, upang kami ay mapatawad sa aming mga kasalanan. Alam namin, Panginoon God, lahat ng aming pangangailangan sa mundong ito ay ipagkakaloob mo through the mighty name of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon. As we remember your sacrifice, as we remember this week, Panginoon God, kung paanong natupad ang iyong pangako many, many, many years ago sa buhay namin, ay alam namin, Lord, lahat ng mga dinadalangin namin ay pagkakaloob mo, and the best is yet to come for us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ito po ang aming pasasalamat, pagpupuri, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isang umattend. Special prayer, Panginoon, para sa kanila. Lahat ng kanilang mga pinagdaraanan ngayon, Lord God, ikaw ay makapangyarihang Diyos. Hindi malayo ang iyong kapangyarihan na kayang kumilos sa kanilang buhay. Kung nasaan man sila, Panginoon, ano man ang kanilang kalalagayan ngayon, ipadama mo, Panginoon, ang iyong presensya, at ipadama mo, Panginoon, ang iyong pagkilos, pag-iingat, protection, Panginoon God, at ang iyong blessing ay maging sapat sa bawat araw ng kanilang buhay. Maraming salamat, Panginoon. This I pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. God bless po. And see you next Tuesday. Yeah. Hindi pa alam kung anong pag-aaralan natin, but advanced uli yun. God bless po. Sir Alvin, happy weekend. Happy holidays. Holidays ba? Holy Week pala. Sa mga nasa online natin, thank you po for joining. Close ko na po yung call. God bless po.